Sa pagpasok ng tag-ulan, naglatag na ang DPWH at MMDA para sa mga hakbang upang maiwasan ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dito ay pinakilala ang Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations na isang interagency at full of government approach na layo na masolusyonan ang matinding pagbaha. Narito si Catherine Landicho para sa balita. Nagsagawa ng isang Metro Manila Council meeting ang buong alkalde sa Metro Manila kasama ang ahensya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Works and Highways o DPWH upang pag-usapan ang maaaring maging hakbang at tugon sa matinding problema ng pagbaha sa lungsod. Sa kanilang pagpupulong, ipinakilala ni DPWH Secretary Vince Tison ang Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations na isang interagency at full government approach na layo na masolusyonan ang matinding pagbaha sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng national at local government. Gagamitin din ang modelong ito ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa na makakaranas ng parehong problema sa pagbaha. Actually, pinropose na rin ng ating partner sa private sector, specifically ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. And I think ongoing naman ito. In fact, San Miguel has been actually doing this and MMDA has been doing this, I don't know, for the last so many years already. No, at tuloy-tuloy yan. No, pero ang gusto mo ng Pangulo, talagang immobilize lahat ng available resources ng national government, specifically ng DPWH, ng MMDA, ng ating mga LGUs, at ng private sector, nang sabay-sabay, tuloy-tuloy for the next 9 months at least. No, talagang wala pong humpay, lahat po ng area na ma-identify natin, talagang nilinisin natin at i-clear natin, i-detach natin, at hindi lang po yun, meron pang mga ibang dagdag na gustong gawin ng ating Pangulo na tingin niya, magagawa lang natin kung gagawin natin. Napag-usapan rin sa naturang pagpupulong ang planong paghahati sa 4 na area na maaaring pagtapunan ng mga basura sa Metro Manila. Sa Makalahit Creek yata yun na dati naman hindi nagbabahat, nung ilagay yun ay lumalalim, minsan hanggang lake pa na inirereklamo ng Mayor Joy. Chairman, clarify lang to sa WTO. Paano po ang ideya? Yung isang area lang po ba na pagdadalhan ng mga garbage to convert to? Yun niya po yung kahilingan ng mga mayors na at least hatiin to 3 to 4 areas sana para makatipid sila sa hauling. Kasi ang pag-haul po ng basura ay, ang gumagastos po niyan ay mga LGUs. So, kung itatayo po yan, kung commit namin yung feedstock o yung basura na panggatong dyan, provided na yung pong lugar na pagtatayuan ay hindi mas malayo sa kasalukuyang pinagtatapunan ng mga basura ng NCR. Dahil nga, Kabilang din sa mga napagkasunduan ng malawakang paglilinis sa mga estero, pagpapaandar ang mga hindi gumaganang pumping station at pag-aalis ng mga obstruction sa mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha sa Kalakang, Maynila. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.